3 ng live ni Miss Maharlika patungkol sa teleseries. Bakit kaya series na spelling ng isang busliner ang teleseries or teleserye ni Miss Maharlika, no? Teleseries. Series na Ceres. Kasi merong series liner, di ba? Isang or series ninyo banggitin, pero series po yata yon. Isang bus line, baka yun yata ang ang pag-aari ni na Alputera or inampun siya noon. I don't know, wala akong alam. Pero ganun yung teleseries ni Miss Marlica. Sa ikatlong live niya, ay wala nang preno-preno. Pinangalanan na pati mga double agents. At dito ay pinaliwanag ni Miss Marlica kung bakit grabe yung galit niya kay Alputera. Kasi sa mga unang araw at unang mga naging vlogs niya, mag-iisip ka, bakit galit na galit kay Alputera ito? Eh, mukha namang mabait. Sa mga kilala kay Alputera, magtanong na lang kayo sa comment section kung di nyo pa rin kilala. No? Ikino-comment naman dyan ng mga Mawinians ang pangalan ng Alputera. Oh, 'di ba? Viva Hot Babe nga ang tawag ko sa kanya, Alputera ang tawag ni Miss Marlica. Ito yung nagpapakilala sa kung sino-sino na siya ay girlfriend ni PRRD. Mabait, maamo ang mukha, mistisahin, parang may lahi, hindi typical na beauty ng Pilipino kasi nga hindi typical na Filipina beauty. Kasi hindi siya mukhang Asian, maputi, mukha siyang kana, okay? Mukha siyang Caucasian, mukha siyang brunette, ganun, whatever. So, magandang babae talaga. Mabait, parte ng administrasyon ni Tatay Digong, hindi mo iisipin na may gagawing hindi maganda eh. Okay? At saka kung minahal nyo si PRRD, kung nakapiling nyo si PRRD, hindi nyo iisipin na gagawa ito ng kawalang hiyaan at kalapastanganan kay Tatay Digong. Nakakulong na nga, sabi ni Miss Marlica, yung tao nakakulong na nga. Babalahurain pa ng babaeng ito. Nagsimula lang yan dahil si babae nagbida-bida sa dahig at sabi nga ni Kitty, pumunta lang ng dahig yan nung wala na siya. Kasi napapasok yata kay Kitty, doon pag-usapan natin si Kitty mamaya. Pati yung mga pinangalanan ni Miss Marlica, mga double agents. At connected yun sa mga sinisiwalat ko sa Princess Maui 2 na mga markado na kay PRRD. Yung mga nabanggit ako sa backup channel natin ng mga markado kay PRRD, pag-usapan natin mamaya. Pinangalanan ni Miss Marlica. Okay, so pakinggan natin maya-maya ang vlog ni Mother Dragon. And dito niya isisiwalat kung bakit gigil na gigil, galit na galit siya kasi grabe yung kabastusan ni girl. I mean, nakunan niya kasi ng mga pictures si Tatay Digong sa CR daw. Kasi nga 'di ba inaalagaan daw nito si Tatay Digong. Ang akala nga ng marami naris ito ni Tatay Digong, 'di ba? Naris. Oh, kasi mukha naman talaga siyang naris. Kasi maganda nga, maputi, sexy. Maliit na babae, balingkinitan. Pamilyado naman yan, may picture, nakita ko yung picture. May dalawa siyang anak. Huwag na natin isali yung mga anak. Gusto ko ipakita sa inyo yung picture may nag-send. Shout out. Isang babae, isang lalaki, panganay yata yung babae. Medyo maganda rin yung anak niyang girl. So, yun nga, bakit pinagkakalat ni girl yung pinapakita niya kung kani-kanino. Una, pinapakita niya sa kanyang mga ginastosan, di umano, binibigyan ng pera ng mga organizers dyan sa The Hague, yung mga taga-Netherlands na umatitude nung birthday ni VP Sara, binibigyan daw niya ng pera. Doon sa budget di umano na 30,000 euro, sabi ko nga sa inyo, 2 milyon yan halos sa Philippine peso, mga kababayan. Binibigyan niya ng pera yung mga organizers at volunteers doon sa dahig. Kaya nga umatitude eh. 'Di ba may umimik na, oh, wala namang ambag tapos nagahari-harian dito. Sabi kina Miss Maharlika at Spokes Harry Roque. Wala namang ambag tapos gusto VIP treatment. Ay kasi nga yun pala si girl may ambag talaga. Kaya umatitude, sumama ang ugali. And may instruction si girl na kapag may nagsasalita laban sa mga Marcos, i-ekis, pigilin, pahintuin. Bakit? Si Mangga ba ang nagbigay sa'yo ng pera, girl? Or si Liza Tanas? O ang babaeng ahas? Tapos, sa sama ng ugali ng mga volunteers na nandun, at sabi ni Miss Marlica, thank you, Rayson Oriarte, sabi ni Miss Marlica, ang susungit daw.
Anong pananabutahe ang ginagawa mo diyan sa dahig? Gusto mong kumonti ang tao sa dahig? Kung bakit ang mga nauna diyan or mga taga riyan nagsusungit sa mga dumadayo? Naiintindihan niyo ba yung pagod ng mga taga-malalayo? Bumiyahe ng pagkahaba-haba makapunta lang sa dahig para sumuporta kay Tatay Digong tapos susungitan ng mga taga riyan? Si girl kasi kung titingnan mo mga kababayan, very pristine, 'di ba parang young Grace Poe, di hamak na mas maganda kay Grace Poe mga kababayan. Pero gano'n lagi yung ayos ng hair, gano'n. Tas mestiza, mala Cristina Gonzalez 'di ba parang gano'n yung beauty ni girl. So maganda siya 'no, mga 1,000 ligo pa Christine Hermosa na si girl, eh, right? So hindi mo iisipin na balahurang babae. Ay yun pala kaya gigil na gigil si Miss Maharlika at ang pinalalabas pa ng mga double agents ha, gusto lang daw ni Miss Maharlika ng access. At hindi siya makadikit kay Alpotera na girlfriend ni Tatay Digong or kabit kasi may kinakasama si Tatay Digong, may live-in partner for more than 2 decades na si Ma'am Hanilet, si girl sumasalisi. Nanunulot. Gusto ring maging first lady. Baka nga feeling first lady yan nung panahon na si PRRD ang nakaupo. Kasi 'di ba, parte siya ng administrasyon, kadikit niya lagi si Tatay Digong. Si Ma'am Hanilet hindi naman nagpapakita, hindi naman nagpapa-interview, hindi naman bida-bida. Baka sinidus nga niya si Tatay Digong, sabi ni Miss Maharlika. Pakinggan nga natin si Mother Jagon sa kanyang mga isinisiwalat. Ngayon, eto. Alam niyo kung bakit ako galit na galit? Yeah. May witness ako dito. May saksi. Suspense ano, itodo ko na daw. Hindi ko alam kung tama ba kung tama ba. Okay. Ikaw, Alpotera, okay? Nilako mo. Yan. Nilalako mo ang private part. Okay? Ang private ni Pangulong Duterte. Private Bastos body ka. part. Walang matinong babae. Walang matinong kung girlfriend man, asawa man, o tao. Walang matino na ilalako ang private ni Pangulong Duterte. Yan po ang ginagawa ni Alpotera. Tarantada ka. Sa totoo, alam na ng pamilyang Duterte ang ginagawa mo o ang ginawa mo. Para matapos na ang kahababuyan mo. Yes, censored. Censored. Kailangan ko lang ayusin yung word ko. Inilalako ni Alpotera ang censored, ang private na buhay di buhay ni Pangulong Duterte. Kaya po ako galit na galit sa babaeng niyang Alpotera na yan. Hayop yan. Pinakita niya sa kanyang mga gadget, sa kanyang mga laptop, ganyan niya babuyin ang Pangulong Duterte. Now ngayon, sino? Tama ba? Kung kayo ay Duterte supporter, walang kalaban-laban ang Pangulong Duterte. Iba-ibang setup, mayroong sa CR, may sa kama, may kung ano-ano. Iyaya ka nga, di ba? Dahil ang Pangulong Duterte, matanda na. Matanda na po yung Pangulong Duterte. Nakita naman siguro, ina-assist na, 80 years old eh. Yan ang punot dulo. Kung bakit kumulo ang dugo ko sa hinayupak na to, sino siya? Sino ang nag-utos sa kanya? Yan. Nilalako niya, binenta ba niya, pinagkaperahan niya. Former president to. Hindi lang to boyfriend mo next door. Yes, kawawa si Pangulong Duterte at pinapalabas ngayon ng Team Alpotera na they're okay with the Duterte. Hindi kayo aawayin ni Inday. Walang ganon.
So yung mga private moments ni Pangulong Duterte po na yun ay para sa private yun eh. In-invade ni Alpotera, meron sa CR, meron sa kung saan-saan na ipinakita sa amin. Ganyan kababoy ang babaeng ito na nagpapanggap na siya ay mahal ng pamilyang Duterte. Pinipicturan niya ang mga bagay na hindi dapat picturan. Ipinagkakalat niya sa kanyang mga amiga, pinapakita niya, may witness ako dyan. Yan. Nabanggit ko na rin ang Ay, pangalan, ibang di ba tao. Grace? Hmm. Sabihin mo kung nagsisinungaling ko dahil hindi lang ikaw ang witness ko. Pati daw si May Rosie. kasama ako, nasa table tayo. Ganyan kababoy ang babaeng ito. Dapat nga kasuhan yung hayop na to eh. Yun. Sino ang nag-uutos sa babaeng yan para guluhin ang buhay ng mga Duterte? Hindi yan totoo. Di ba? Hindi yan to. Yes, mga palangga. Hindi totoo. Privacy yan. Hindi mo dapat ilalako ang mga private moments ni Pangulong. Elderly abuse, tama, sabi ni Cat Lover Lady. Elderly abuse yan. Ganan po kahayop yung babaeng yan. Ang pagpapanggap niya na siya ay nandiyan dyan. Sabi na andyan pa, 2016 daw, andyan siya kay Pangulong Duterte. Maraming ganyan, 2016, ganyan-ganyan. Pero may ulterior motives, may vested interest. Ano ang vested interest ni Alpotera para i-capture ang mga private moments ni Pangulong Duterte at ilalako niya? Alam niyo mga kababayan, baka yung mga pictures ni PRRD habang nasa banyo, habang naliligo, hubad, or maybe nasa higaan, nakahiga, hubad, kita. May binanggit pa si Miss Marlica na may tattoo, right? May tattoo yung hotdog ni PRRD. Kasi nga pinapakita ni girl, baka sino-zoom pa yan. O yan, may tattoo yung banana. Bakit niya ginagawa yan? To prove, gawain ba to ng edukada? Or nung may moralidad? I mean, well, hindi tayo pwedeng magmalinis. Kasi minsan kapag may mahal na mahal tayo, pwedeng, di ba? Pwede naman tayo mag-save ng mga intimate photos. Pero, bakla ka ba, girl? Di tayo po pang bakla. Gawain ng ibang gawain ng mga bading yan. Natikman ko si Anis, ito ang picture, ito ang proof. Pag natikman mo, di ikaw magsabi sa akin kung ano ang tato sa kanyang nota. Ito, may hawak ako. May edad na, 80 anyos, pipicturan mo. So ano ang itsura nung nakakuluntoy? Masagwa yun. Alam niyo ang worst nito mga kababayan, sana makarating kina Ma'am Hanilet, no? What if hindi nalaman ni Miss Maharlika na itong girl pala yung may mga photos ng mga hubad na katawan ni PRRD? Di napagbintangan pa si Ma'am Hanilet. Kasi si Ma'am Hanilet yung naka-live-in. What if yung mga photos na yan, kasi inaakusan ni Miss Marlica na itong si Alpotera ay tao ni babaeng ahas, if not tao ni Mangga, or tao ng pamilya ng mga Magna. Okay? What if yung mga photos na hawak niya na ipakita na rin niya sa mga nagpa-finance sa kanya, or nakahingi pa ng kopya? Send mo sa akin, send mo ang dick pic ni Dotae. Ni Digong nyo, ganyan lang tawagin si Pangulong Duterte. Gagamitin namin laban sa kanya one day. Ipopost namin, ipapakalat namin, uutusan namin ang mga ensaymada vloggers or ang mga tanga-tangang vloggers na sumusuporta pa rin sa adik. Panlaban natin para ipakita nating balahura talaga yung Digong na yan. Na may mga pictures pa na nakahubad. At, di ba? Baka mapagbintangan pa si Ma'am Hanilet na kinukunan niya ng picture si Tatay Digong. Or, di ba, lalong maakusahan si Tatay Digong na balahura sa mga babae, tanda-tanda na may skandal pa. Alalahanin niyo yung isang kongresista na dumila-dila, dila nga lang pinakita, ang laswa na.
Yung natalo pero ipinanalo ng COMELEC, sinuspend yung kalaban or what? Dinisqualify yung kalaban na nanalo. Yung pinakita ni VP Sara ang picture, dila lang yun ha. Tapos topless. Itong babae may hawak. Anong sabi ng mga double agents dyan? Ano ang sagot? Huwag na daw dapat pag-usapan itong private issue ni PRRD. Yan ang sabi ng mga double agent na todo tanggol kay Alputera. Ipinagtatanggol niyo yung immoral na babae na nakikiapid tapos may mga hawak na malalaswang picture ni Tatay Digong? Anong klaseng Duterte supporter kayo? No wonder ang tawag sa inyo double agents kasi mga doble kara kayo. Kaya nyo pinagtatanggol si girl kasi nga nakikinabang kayo dyan. Kung gusto nyong dumikit kay Tatay Digong, siya ang tulay nyo. Kaso nyo yung iba sa inyo markado na kay PRRD, hindi na ulit makakadikit. At sana'y makalabas na kaagad si Tatay Digong kahit pa makadikit kayo, markado na kayo sa mga Duterte. Kasi mga peke kayo. Bakit pinoprotektahan nyo yung babaeng yan? May napapala ba kayo dyan? Bukod sa access nyo yan kay PRRD, ang imik-imik ng isang double agent na bidabidang Jollibee, si Marlica naninira lang iya dahil gusto niya magkaroon siya ng access, hindi siya makadikit kay Alputera, kaya sinisiraan niya. Ano ang sabi ni Miss Marlica? Meron siyang saksi, may witness, habang sila'y nasa dahig. Hindi lang sa kanya pinakita ang pictures, may iba pang mga katulad ng Grace na binanggit, nababanggit pa nga ang pangalan ng isang senador, na baka ipinakita rin ni girl doon ang picture ng banana ni Tatay Digong. Sipin nyo, kung hindi na booking si girl, tapos hawak na ng kabila ang pictures ni PRRD, tapos ikalat nila, anong isasagot natin? Hindi yan totoo, AI yan. Yun na lang ang kaya nating isagot, yung pala totoong meron. So, bakit ang babaeng ito gumagawa ng ganyang kademonyuhan? At bakit siya pinoprotektahan ng mga double agents? Pa-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.